Hello everyone and welcome back po sa ating channel. Sa araw po na ito, atin pong pag-uusapan itong review series ng subject natin na the teaching profession. And this is the part 1 and more parts will be coming. And this is in preparation for your incoming examination. And also, this review will prepare you for the licensure examination for teachers. The coverage of this review will be the following: teaching as a profession, mission and vocation, history of teaching profession in the Philippines, relevant laws of teaching profession in the Philippines, the Code of Ethics for Professional Teachers, Teachers Professionalization Act of 1994, the Magna Carta for Public School Teachers, and Batas Pambansa 232. Okay, we'll start with number 1. Where should education start? At home, in school, in the community, or with peers? At first, this question is very simple, but if you will observe, it is not possible that education will start at the community. So, hindi po ito pwede ang letter C, at more so hindi rin po pwede ang letter D. So, we will be left with two options here, either letter A at home or letter B in school. So, the answer here, class, is letter A. Education should start at home. Sa bahay po nagsisimula ang edukasyon at hindi po sa school. Ang school po ay pangalawa lang. Kaya pag consider natin yung mga teachers na second parents. So, the answer here number 1 is letter A, at home. Doon po magsisimula ang edukasyon. Here in number 2, we have a situation. It says, after the 1987 Philippine Constitution, the first legal basis to make teaching as a profession and consider teachers are professionals was. So, ibig sabihin, ano daw po yung unang legal basis? Ibig sabihin, may batas po na inilabas after, tingnan nyo po itong note dito ha, after, pagkatapos po ng 1987 Philippine Constitution. So, ano po yon? Is it RA 9293, RA 7836, PD 1006, or RA 7640. Ito po, class, ang PD 1006. Ito po ay inilabas ng 1976. Okay. So, ibig sabihin, hindi ito. Kasi, ang tinatanong po is after ng 1987. Ito po ay ng 1976. Ito naman po ang RA 7640. Ito po yung Magna Carta for Public School Teachers. So, hindi rin po yan ang batas na gumawa sa mga teachers na maging professional. So, magkaroon tayo ng dalawang option dito na pagpipilian. Either ang letter A or ang letter B. Ang letter A po is 9293. Ito po yung mga amendments ng 7836. So, hindi po pwede ang letter A. So, the final answer here is letter B. Ito po yung tinatawag natin na Philippine Professionalization Act of 1994. Ito po yung batas na ginawa para po maging professional yung mga teachers, kaparehas po ng naandoon po sa ibang mga professional like doctors, engineers, and other professionals. So, yan po yun ang isang batas after po ng 1987 Philippine Constitution. Pero kung ang tanong, class, ay before 1987 Constitution, ang tama po dito ay ang letter C. Kasi itong batas na ito ay nag-professionalize po din po ito sa teacher. Pero noong 1976, during the administration of Ferdinand Marcos Sr. ng presidensya. So, kaso ang tanong dito ay 1987. So, ang sagot po dito ay letter B. Yan po yung sa number 2. Number 3. A teacher who is not upright. Take note of the word here. Not upright. Okay. Should refrain doing the following except. So, alin po ba dito sa mga option natin ang dapat iwasan ng not upright, ng hindi upright, ng hindi po mabuting teacher? So, kung hindi ka mabuting teacher, ang iiwasan mo dito ay leadership and counseling. Diba? So, kaso ang tanong, except. So, it means, ang maiwan po dito na sagot na tama ay 1, 2, and 3. Ayan. Ayan. Kung ikaw po ay not upright, iiwasan mo ang leadership and counseling. So, ano po ang exception? Ang exception, itong 1, 2, and 3. Mag-ingat po tayo, class, sa mga question na ganito kasi minsan,
Meron pong nakalagay dito na not at saka may except pa sa dulo. Yun. So, ang sagot po dito ay letter D. Sana po naintindihan nyo ang item na ito. Pag hindi po, i-pause nyo po ang video, pag-isipan nyo lang mabuti kung tama po ang sagot natin. Sagot po dito ay letter D, 1, 2, and 3. Here in number 4, it says, among the following, which directly qualifies the teacher candidate to be registered at par with other professionals, like medicine, law, nursing, and the like. So, alin po dito sa mga option natin, ang nagkwa-qualify sa isang guro na pwede rin po siyang tawagin na professional, kapantay niya po at par. Kapantay niya yung ibang mga professions like medicine, law, nursing, etc. Alin po dito? Yun po ba yung teaching job placement? Hindi po yan. Licensure examination? Maybe. Continuing professional education? Maybe. Membership in professional organization. The best answer here, class, is letter B, examination. If you pass the licensure examination for teachers, then automatically you will have your license and you will have your registration. So we can say that you are at par with other professionals if you have the license and registration. So ang isang bagay dito na nagko-qualify sa isang teacher para maging pantay sa ibang professional ay ang letter B. Dapat maipasa natin ang licensure examination. Yan po ang sagot sa number 4. Basahin po natin itong number 5. Ito class ay napakahaba. And also, mga mahaba din po yung nandito ng mga options. Sabi nila, mahaba daw na option, yan ang tama. Pero basahin nyo ng maigi. Hindi naman lahat ng panahon, mahaba ang option ay siya yung tama. Intindihin po natin ang sitwasyon. It says here, si Teacher Andres daw po ay palaging nagkakasakit. Kaya anong ginagawa niya? Nag-iiwan lang po siya ng mga sit work, mga activities sa kanyang klase. Ang resulta, mababa po yung rating ng kanyang klase sa NAT, National Achievement Test. So ano po yung nalabag na provision ng Code of Ethics? Ano po yung na-violate ni Teacher Andres? Ayan. Sige, letter A. A teacher is a facilitator of learning and of development of the youth. Ayan. Nakasaad po yan sa, sa Code of Ethics. Pangalawa, in the interest of the state, kailangan po ang teacher ay physically, mentally, and morally fit. Letter C. Every teacher shall possess and actualize a full commitment and devotion to duty. Letter D. Every teacher shall manifest genuine enthusiasm and pride in teaching as a noble calling. Lahat po yan ay nakasulat sa Code of Ethics. Pero alin po dito, yung na-violate ni Teacher Andres na dahil po palagi siyang nagkakasakit. Kaya ang ginagawa niya sa klase niya, binibigyan niya lang po ng mga sit works at saka mga activities. Kaya mababa ang naging performance na. Ang sagot po dito, class, ay letter B. Kasi ang condition po natin ay palagi siyang nagkakasakit. So, anong nalabag niya? Dapat ang teacher ay physically, mentally, and morally fit. So, ito po yung hindi po nasatisfy ni Teacher Andres sa Code of Ethics. So, letter B po ang sagot dito sa number 5. Mag-ingat kayo, klasa, sa mga question na ganito. Napakahaba. Nakaka-drain po ito ng utak. Kaya kung minsan, basahin nyo ng may mga keywords na nabibigay ng clue kung saan po yung tamang options doon sa mga choices natin. Okay, I hope you understand this item. Number 6. The following supports the statement that every teacher shall be physically, mentally, and morally fit, except for, ito, katugtong ito ng number 5. Kung saan po dito nagsusuporta na dapat ang mga teacher ay magiging healthy. Pag tingnan natin to lahat ng option dito, class, parang lahat naman medical eh. Tingnan nyo. Letter A is neuropsychological exam, which is medical, di ba? Letter B, X-ray test, urine test, hepatitis test, and physical examination. Medical din po. Letter C, negative drug test. Drug test din. Medical din po ito. And blood typing, ang letter D. Lahat sila medical. Ang tinatanong, saan po dito, lahat daw po ito ay nagsusuporta except for maliban. Saan dyan ang exception? Ang exception dito, sa mga options na nandito, ang the best answer po dito, class, is letter D. Hindi naman po yung kaya kailangan yung blood typing. Di ba, no? Kasi yung blood type, nakikilala mo lang blood type mo, pwede naman yun mag-determine kung may sakit ka o hindi. Di ba? So,
Ang exception po dito, ang pinakamahina po dito, sa lahat ng option na nandito lang, maka-confine lang tayo kung ano lang po ang nandito na option, ay letter D, blood typing. Yan po yung exception dito. Yan po ang sagot sa number 6. Here in number 7, we have a teacher. So, si Rhea daw, kumuha ng LET ng March 2023. Unfortunately, she failed. Bumagsak. Is she qualified for the position of para-teachers? At tingnan nyo ito, class ha. Ang tinatanong ko is para-teachers. Ano yung para-teachers? Yung nakasulat sa RA 9293. Yung mga hindi po nakaabot ng 75. Okay, hindi po nakaabot ng 75 yung para-teachers. So, ano po? Qualified siya na mag-para-teacher? Yes po, qualified siya. So, ibig sabihin, tanggal dito ang letter A. Maiwan tayo ng B, C, at saka D. Yes, if her rating is below 75. Hindi po ito. Kasi may specific po tayong guidelines kung how many percentage below 75. According to RA 9293, may provision po doon na yung mga para-teacher dapat po ay 5% only. 5 percentage points below 75. So, ano po yung 5 percentage points below 75? Bibilang po kayo ng 5 galing sa 75. That is 70 to 74. That's why the correct answer here in number 7 is letter D. Qualified si Teacher Rhea na maging para-teacher if ang rating niya is between 70 to 74. Tandaan niyo yan ha. Yan po ang tinatawag ng mga para-teachers. Dagdag ko na rin. Saan po ito ina-assign yung mga para-teachers na to? Ito po ina-assign sa mga lugar na kulang yung teachers. Nakasaad po dun sa 9293, yun po yung dinadala po dun sa ARMM, Autonomous Region of Muslim Mindanao. So, kung para-teacher ka, dun ka po ilalagay. Pero kung ako sa inyo, wag po kayo mag-aim ng para-teacher. Dapat i-aim talaga natin na umabot ng 75 and up para hindi tayo para-teacher. Para tayo talagang teacher at hindi parang teacher. Okay. So, good luck sa inyo kapag nag-take kayo ng LET. Yan pa number 7. The answer is letter D. Number 8 here. Can Carlos Yulo be given a special permit to teach PE in high school, specifically in gymnastics? Alam na po natin si Carlos Yulo. Ito ay gold medalist po natin ito no sa gymnastics. Okay. Olympic medalist din po natin sa Tokyo at saka sa yung katatapos lang natin na Olympics. Okay? So, pwede ba siyang mabigyan ng special permit para magturo ng gymnastics sa PE? Yan po ang tanong dito, si Carlos Yulo. Sabi sa 9293, RA 9293, ang sagot po dito, class, ay yes, pwede. Yes nga, pero saan dito? Dalawa po ang yes dito. So, hindi po pwede ang letter A, hindi rin po ang letter B. So, dalawa. Yan, ang sagot po dito is letter D. Because pwede kang mabigyan ng special permit na magturo kung ikaw po ay nagkaroon ng international recognition. Tandaan niyo po ang word na international. Ayan. Sino-sino pa po ang mga tao na international ang recognition pagdating po sa sports? Manny Pacquiao, di ba? Sa boxing. Okay. Lea Salonga, pagdating po sa pag-aawit. At mayroon tayong Paeng Nepomuceno pagdating po sa bowling. Yan, mga international po yung kanilang recognition. Kaya pwede silang bigyan ng special permit na magturo doon po sa specialty o sa magaling sila na area. Yan. So, si Carlos Yulo po dito ay pwedeng magturo sa gymnastics sa PE because nag-excel siya at meron siyang international recognition. And number 8, the answer is letter D. Number 9. Remy is BS IT graduate and wanted to take licensure examination for teachers. Is he allowed to take the exam? Pwede ba mag-exam si Remy? Graduate siya ng BS IT, hindi education. Pwede ba? Patingnan natin. Hindi daw. Letter A, no, he cannot. He is not an education graduate. Yes, if naka-earn siya ng refresher courses. Letter C, yes, but only for para-teachers. Letter D, yes, if he earned 18 units in Prof. Ed. This is the answer, class. Letter D. Nakasaad po ito sa RA 9293. Kailangan po makumuha muna ng 18 units sa Prof. Ed ng mga graduate ng ibang course maliban sa education para ma-qualify sila na mag-take ng licensure examination for teachers. So, the answer here is letter D. As long as may 18 units sa Prof. Ed.
Number 10, which is known as the Magna Carta for Public School Teachers. So, saan po dito yung Magna Carta for Public School Teachers? Nasabi ko na ito kanina. Ang sagot po dito is RA 4670. Ito po yung Magna Carta for Public School Teachers. Ano itong 7836? Ito po yung kanina yung sinabi natin na Teachers Professionalization Act of 1994. Yan. Ito naman po ang RA 9293. Ito po yung mga amendments ng 7836. At itong PD 106, 1006, ito po yung Professionalization Act din po ng 1976 na dineclare po ni Ferdinand Marcos Sr. na nagpo-professionalize din po ng mga teachers. Ito po yung before the Constitution ng 1987. Ito naman po yung after ng Constitution ng 7836 kasi 1994 na yan. Okay? Yan po yung number 10. Ang sagot po dyan is RA 4670. Yan po yung Magna Carta for Public School Teachers. 11. Who is or are excluded in the Code of Ethics for Professional Teachers? Saan po dito ang hindi kasama sa Code of Ethics ng mga professional teachers? Piliin lang natin dito class ang hindi mga guro. Saan dyan ang hindi mga teachers? District Supervisor ba at saka Superintendents, mga teachers din yan. So hindi yan. Hindi sila excluded. Ang tanong class dito sa ay excluded. Guidance counselors, security guards, hindi teacher yan. Pwede yan. School cashier, school accountant, pwede rin. At pero may option na both B and C. So, ibig sabihin, ang ating pipiliin ay letter D. Lahat yan. Guidance counselor, security guard, school cashier, school accountant. Hindi sila mga teachers. Kaya hindi sila kasama sa Code of Ethics for Professional Teachers. That's the answer. Letter D in number 11. Number 12, the following are elements of a professional teacher except. Saan po dito exemption? Ng mga elements ng professional teacher. Okay? TESDA diploma. CPD. Ano ang CPD? Continuing Professional Development. Long years of professional education. Degree ito. Ibig sabihin, pinag-aralan mo talaga ang education mo. Pwede yan. Letter D, adherence to the Code of Ethics. Tama, pwede rin yan. Ang hindi po dito kasama sa elements ng professional teacher ay itong letter A. Kasi po ang TESDA, ito po ay separate. Hindi po yung nakabanggit doon. Pwede ka na maging professional kahit hindi ka nagkaroon ng diploma sa TESDA. Okay? Sige, so letter A po ang sagot natin dito. Teacher preparation in the Philippines begin with 2 years. Nagsimula po ba daw ang preparation ng mga teachers sa Pilipinas ng 2 taon lang? Ang sagot ay yes. Yes po, class. Yes ang sagot dito. 2 taon ang pinagmula ng preparation ng mga guro sa Pilipinas. At ginawa lang po itong 4 years later on. Okay? So, letter B po ang sagot dito sa number 13. 14. At first, we have here a situation. Taking up BSED is not your choice. However, when you pass the LET and started teaching, you realize that teaching is an enjoyable task that you accomplish. Okay, nag-enjoy ka na ha. So, ano daw po ang realization na ito? Ang meaning niya. Ano daw yun? Teaching as a profession ba yun? A vocation? A mission? A noblest profession? In the situation class, tinan niyo po ito. Nag-enjoy ka na. Enjoyable na daw yung task that you accomplished on a daily basis. Ibig sabihin, araw-araw, nag-i-enjoy ka na i-accomplish yung task. So, ano po yung, saan po dito yung task na ina-accomplish? Ang sagot ay, letter C. Ang mission po ay nanggaling sa word na mission. Ibig sabihin, ito po ay task to be accomplished. Ano man ang vocation? Ang vocation po is calling, di ba? Profession, ito po yung pag-aaral mo, may mga elements po para masatisfy mo maging professional. Degree yan, degree. Okay, noblest profession, ito po yung tagline ng mga teacher, no? The most noble profession. So, kung ang nandito po ay task, gawain, na ina-accomplish mo, ibig sabihin, mission yon. Okay? So, letter C po ang sagot natin dito. 15. Blank is not a job you do, it's how you do the job. Very, very easy question. Pag naalala niyo ito, sana hindi niyo ito makalimutan. Ang sagot po dito ay professionalism. Professionalism is not the job you do. It's how you do the job. It means, hindi po nagmamatter kung anong trabaho mo. Ang nagmamatter ay kung paano mo ginagawa ang trabaho. That is professionalism. Letter A is the answer here in number 15.
Okay? 16. Teacher May is friendly and loved by students and parents. Oh. She practices no bias among students and co-workers. Ano daw po yung trait na mayroon po si Teacher May? Ano siya? Friendly. Okay. Tapos, love siya ng mga students and parents. Wala siyang bias. Ano po ang trait na yon? Flexibility and professionalism? Hindi yan. Vocation and mission? Hindi rin po. Fair and just? Pwede. Okay. Cordial relation to parents and students? Pwede rin. Okay. Pero ang nandito po class ay no bias and friendly. So, ibig sabihin, ang tamang sagot dito ay fair and just. Yan po ang sagot natin sa letter C. Malapit din po class ang letter D. Pero ito po ang letter D ay tungkol po ito sa Code of Ethics. Ito po kasi ang friendly, no bias. Ito po yung mga qualities ng isang effective na teachers. Yeah, effective na teacher. Yan. So, ang sagot po natin dito ay letter C. Fair and just. Number 17. In order for you to practice professionalism, which of the following actions would you not likely do? Saan po dito ang hindi mo dapat gawin? Yan. Kapag nagpa-practice ka daw po ng professionalism. Ano? So, ipiliin natin yung negative dito. Share successful outcome. Pwede yan. Engage in insulting talks. Ito negative. Maintain cordial relation with peers. Positive yan. Avoid rumor. Okay? And gossiping. So, letter B po ang ating tamang sagot dito. Kasi yan po ay insulting talks. Na sinisiraan mo yung reputation ng ibang teacher. So, hindi po dapat gawain nyo nang nagpa-practice ng professionalism. So, letter B po dito ang sagot natin. Okay? 18. When Teacher Rhea is teaching, she sees to it that her lesson is organized and follows systematic procedures. Teacher Rhea considered teaching as a blank. Okay. Ano daw? Kung natuturo daw si Teacher Rhea, mayroon talaga siyang sinisigurado na organized and may systematic procedure. Ano yun ang organized at saka systematic procedure? Yun ba ay art? Yun ay science? Yun ay mission? Yun ay vocation? Ang sagot po ay letter B. Yun po ay science. Pag sinabi natin class na science, systematic yan. Kasi meron pa tayong process na ginagawa. Iba sa science, meron tayong tinatawag na steps in problem solving. Ayan. So, pwede natin i-apply yan dito. Ang art po hindi. Yan. Mission, inalong hindi na at saka vocation. Walang kinalaman niya ng C at saka D sa question na ito. Dalawa lang, art at saka science. Pinakamalapit po ay science. Okay? 19. The following are considered challenges in teaching except, o saan po dyan ang mga hindi daw challenge kasi except yan. Okay? O saan dyan ang hindi napabilang sa group or saan po dyan ang hindi challenge. Ayan. Multi-grade classes. Ibig sabihin, nagtuturo ka sa isang school na nagko-combine po yung mga grade levels. Like, isang section lang yung grade 1 and 2 and 3. Ayan. ICT integration. Mahirap. Problema ba yan? O challenge ba yan? Academic freedom. Challenge ba yan? Multicultural classroom. Challenge ba yan? Ang klase mo, palo-halo estudyante. Iba-iba ang lahi, iba-iba ang kultura. So, ang exception po dito, class, ay letter C. Hindi naman problema ang academic freedom. Di ba? Pero challenges po ito. Ang mga multi-grade, paano ka gumagamit ng technology, yan, sa klase mo, at saka multicultural classroom. Yan, iba-iba ang mga kultura ng students mo. So, ang exception dito ay ang letter C. Hindi naman po yan challenges. 20. Teacher May submitted reports just to comply the minimum requirement. Nagsasubmit daw si Teacher May ng minimum lang na requirement sa kanyang department. Ano ang pinapakita ni Teacher May? Nakita niyo ba ang sagot? Automatic po ang sagot dito, class, ay letter A. Pwede na mentality. Naalala po yan, pag sinabi natin na pwede na, yung ina-achieve mo lang po yung minimum. Parang pwede na to. Bakit pa tayo mag-strive ng mataas kung pwede na to? So, yan po ang pinakita na yan po ang pinakita ni Teacher May sa situation na ito. Pinakita niya ay pwede na mentality. Huwag niyong gawin yan kapag naging teacher na kayo. Hindi po pwede ang pwede na sa mga teacher. Dapat po ay
best po talaga ang ating ipakita. Okay. 21. Before the 1987 Philippine Constitution, which law made teachers professional? Ito yung sabi ko kanina. Kung ang question ay before 1987, hindi po pwede dito ang 1994. So, ibig sabihin, hindi pwede dito ang letter A. Ang Batas Pambansa 232, hindi rin po ito. Ito yung 1982. Pero naman yan po ang batas na nag-professionalize ng mga teachers. Ang 4670, ito po yung Magna Carta. So, ang sagot po dito, class, is PD 1006. Ito yung sabi ko kanina sa inyo na inilabas ni Marcos ng 1976 na gusto niya maging professional din po ang teachers katulad ng ibang mga profession. Yan. If the question, class, is before 1987, ang sagot po ay PD 1006. Pero po ang sagot, pag ang tanong po ay after 1987 Constitution, ang sagot po ay ito, Teachers Professionalization Act of 1994. O yung isang tawag dito is RA 7836. Okay. Tandaan nyo yan. Memorize yung mga batas, ha. Maraming mga batas dito na related sa teaching profession. You need to memorize that. O if you cannot memorize that, then siguro maging familiar lang tayo sa mga number at saka yung mga keywords na dapat natin tandaan sa kanila. Okay? Yan po yung sa number 21, letter D. 22. There was no formal preparation for teachers during pre-Hispanic times. Yes. Yes po. Wala naman pong formal preparation during pre-Hispanic times. Pre-Hispanic, ibig sabihin, hindi pa dumating ang mga Espanyol, wala talagang preparation sa atin ang mga teacher. Okay? Ang natuturo lang yung mga chieftain, di ba? Mga magagaling magkwento, pwede ka na maging teacher. Yan. Ito po, huli na po ito. Itong 2 years only during Spanish time na po ito. Ngayon din po ang letter B. Lalo na po ang letter D, ganyan, Spanish time na po ito. Ang nandito po sa ating question ay pre-Hispanic. So, ibig sabihin, bago pa dumating mga Kastila, wala po ba daw tayong preparation sa teachers? Ang sagot ay yes. Oo, wala tayong preparation. So, letter A po ang sagot dyan. 23. Who are the American soldiers who serve as teachers in the Philippines? Nung panahon ng mga Amerikano, may pumunta po sa atin dito, nakasakay ng USS Thomas. 600 yon ng mga teacher galing sa Amerika. Anong tawag natin sa kanila? So, since nakasakay sila sa barko na Thomas, USS Thomas, ang tawag natin sa kanila ay Thomasites. Yan, Thomasites. 600 ito, ha. Dami, no? 600 na teachers galing sa Amerika magtuturo sa Pilipinas. Okay. Ito naman, class, ang maestro. Ito po yung mga tinatawag natin kanina na mga lalaking teacher na training ng mga Espanyol. Maestro. Ang tawag sa kanila. Saka maestras yung mga babae. Pensionados, ito yung training ng mga scholars ng mga Pinoy. Okay, na pinapunta ng Amerika, then pinabalik sa Pilipinas. Pag nakatapos na, pensionados, mga scholars po yan. Jesuits, ito po yung mga pari ng mga teacher, ng mga Kastila. Ayan. So, anong tawag sa mga American soldiers? Thomasites, kasi nakasakay sila pagdating sa Pilipinas ng barko na USS Thomas. Letter B po ang sagot dito sa number 23. 24. At present, which school was the first to train teachers? So, sa kasalukuyan po, anong school daw ang pinakauna na nag-training ng mga teachers sa Pilipinas? Ang sagot daw dito ay PNU, UP, DLSU, UST. The answer is letter A, PNU. PNU po yung unang nag-training ng mga teacher. Hanggang ngayon, sila din po ang pinakasikat pagdating sa pagti-training ng mga teachers. Kaya kung gusto nyo maging magaling pa talaga sa education, mag-enroll po kayo ng graduate studies, masteral, PhD, doctoral sa PNU. Ang dating pangalan po ng PNU ay Philippine Normal School. Bago naging Philippine Normal College, ngayon po ay Philippine Normal University. Yan. PNU po ang sagot dyan sa number 24. 25. Rico was denied. Hindi po na natanggap si Rico sa admission kasi hindi siya nakapasa sa admission test. Nalabag daw po ba yung kanyang freedom to choose his preferred course as stated in the Constitution? Sabi sa Constitution, may karapatang pumili ng kurso na choice ng isang mag-aaral. Ang situation dito, si Rico daw ay na-deny kasi hindi siya nakapasa sa admission test ng isang university. Nalabag daw po ba yun ba? Sagot ay, yes. It is a violation of his constitutional rights. Letter B, yes lang. Letter C, no. Wala namang nalabag doon. Kasi ang
Mga university daw ay meron ding sariling academic freedom pagdating sa admission. Letter D, yes, every citizen has the right to education. The correct answer, class, is letter C. Walang nalabag na karapatan. Kasi may dugtong po yung nakasaad sa Constitution. May karapatan kang pumili ng kurso mo na gusto as long as makomply mo po ang requirements ng school. Ayan. Sige ha? Hindi pa ibig sabihin na may karapatan ka ng pumili ay ibig sabihin hindi ka na pwedeng i-deny. Kailangan mo i-accomplish yung mga requirements ng admission ng isang school na gusto mong pasukan. So, walang nalabag doon na karapatan kay Rico. So, letter C po ang sagot dito. 26. Mr. and Mrs. Ramirez are both teachers teaching in different high schools. Are they qualified to request to teach in one station only? Mag-asawa po ito si Mr. and Mrs. Ramirez na magkahiwalay na high school. Different. Pwede daw po ba silang mag-request na pagsamahin na lang sila na magturo sa isang station o sa isang school? Ang sagot dito ay letter A, yes, pwede, basta sila ay kasal. Letter B, hindi, pwede. Kasi bawal daw po sa Code of Ethics. Yan po letter B. Superintendent, supervisor magde-decide. Letter D, supported dapat ng Educational Act of 1982. Ang correct answer po dito, class, is letter A. Yes po, pwede. Nandun po ito sa Magna Carta for Public School Teachers. Isang provision po ito na kapag kayo mag-asawa, natuturo sa magkahiwalay na school at gusto nyo mag-request sa isang school lang, pwede. Ang requirement lang po ay meron kayong marriage contract. Yan. Kasal kayo, pero live-in kayo, hindi kayo pwedeng mag-request. Okay? So, letter A po ang sagot dito sa 26. 27. Teachers without professional competence shows the following except. Ito naman tayo. May naman tayong word na without at saka except. Ang mga guro daw po na walang professional competence ay nagpapakita ng mga sumusunod. Maliban sa. Saan po dito ang pinapakita ng walang professional competence? Ito. Number 4. Ang pinapakita ng walang professional competence. Kaso may dugtong ang tanong, except. So kung pinapakita po ito ang number 4 ng mga hindi competent, ano pa exception? Ang sagot ay 1, 2, 3. Ito. Letter B. Yan. Pinapakita po ng hindi competent ang number 4. Hindi siya nagsushow ng professionalism. Except, anong hindi niya pinapakita? Ito, master subject matter, passation examination. Yan. Okay? Earned college university degree. So, letter B po. Yan, letter B po ang exemption. Okay. Ingat tayo sa mga question na ganyan. Pag wala pong without dito, biglang magbabago yan. Ang sagot dito ay letter A kapag wala itong word na without. 28. Which of the following sets the standards for teachers in the Philippines? Sino daw po ang nagsiset ng standard sa mga teachers dito sa Pilipinas? Si PPST ba? Ano itong PPST? Discuss na natin yan ha. CPE, PRC, LET. Okay? Ang PPST po is Philippine Professional Standards for Teachers. CPE is Continuing Professional Education. Ang PRC naman ay Professional Regulations Commission. Ang LET, siyempre sa alam yan, Licensure Examination for Teachers. Saan po dyan ang nagsiset ng standard sa mga teacher? Ang sagot po ay C, PRC, Professional Regulations Commission. Siya po nagsiset ng standard. Okay? Siya po na-answer sa 28. 29. Which of the following effective teachers must do? Saan po dito ang ginagawa daw ng mga effective na teacher? Basahin natin maigi. Prepare and plan very well. Gawain po ba yan ng mga effective teachers? Pwede no. Execute and deliver the plan well. After na magplano, i-deliver yung plan. Pwede rin. Create conducive classroom environment. Dapat po ay conducive yung environment sa klase. Kaaya-aya. Yan. Ibig sabihin, ang sagot dito, class, ay letter D. Lahat yan ay mga ginagawa ng effective na teachers. So, all of the given. Yan po ang sagot sa number 29. Number 30. This is the last number for this session and may susunod pa tayo na part 2 ha. Sa pagtas ng video po na ito, class, may pa tayo i-upload na another video, the part 2. Maybe part 3 or part 4, depende sa sitwasyon. As long as makompleto natin yung 100 items para po sa review session na ito. Ito yung session 1. So,
next, within this week po, i-release din po natin yung part 2, part 3, at saka part 4 kung abot pa tayo ng part 4. So, for this part 1, ito po yung last item natin, number 30. Which of the following is demonstrated when teachers conduct themselves with respect, maintaining proper ethics and decorum inside and outside of the classroom? So, ano yun? Pag nagpapakita si teacher ng ganyan. Okay? Conduct themselves with respect, proper ethics, decorum, inside and outside. Ano yun? Professionalism ba yun? Quality teaching and efficacy, service and commitment, personal achievement and self-worth. Ang sagot po ay professionalism. Okay? So, yan po ang sagot sa number 30. Okay. So, sa dalawa na pulot kayo dito sa first 30 items ng part 1 ng review series natin na ito. Sabi nga kanina, mayroon pa po tayong part 2 dito sa ating review series na ito na atin pong ilalabas din po dito sa ating YouTube channel, No Problem, Only Solution. So, sana po ay abangan nyo po yung part 2 at panoorin nyo para ito po yung makatulong sa inyo sa parating nyo po na examination sa inyong subject na teaching profession, and also will prepare you for the lecture examination for teachers in the future kapag magti-take na po kayo. Thank you very much and see you soon on the next video of this review series.